Click 125. Ladies and gentlemen, the Click 125 Game Changer Upgrade 2026 year model in standard height. Available in 3 colors. Pure, sharp, and effortlessly confident. Precision made visible. Pearl Arctic White. Obsidian Black Metallic. In authority, Pearl Sylvester's Gray. Matt X's Gray Metallic. Matt Fresco Brown. Alright guys, ito na ang the best selling motorcycle in the Philippines or best selling scooter in the Philippines. Nilabas na ang Game Changer version 4 kung di tayo nagkakamali. Version 4 na to. So medyo biased tayo pagdating sa motor na to kasi na-experience natin at meron tayo nitong version 3. At ito na nga, nilabas na ngayon. Available to ngayon February 10. So kung tama yung ating makikita nyo ito sa mga dealership nationwide. So merong 4 na kulay dito or 5 kulay. So 2 dito ay special edition at 3 dito ay standard. So yung difference niya ay mga glossy yung standard version. So yung difference niya mamaya pakita natin sa ating screen. So ito yung color black na mayroon decals na kulay orange and then maliit na yellow doon. Ito yung kanyang odometer or tachometer. So ganun pa rin naman kagaya ng ating version 3. So may time, may total odometer, and then may trip A, may trip B. So nagre-reflect yung ilaw, okay lang yon. Speedometer, average, and battery. So 3 kilometers pa lang natatakbo nito. So color black to. And then yung upuan ganun pa rin naman guys. Buksan natin yung upuan. So halos ganun pa rin naman yung size niya ng compartment. Ito. Kasya dito ay half face helmet, hindi siya full face helmet. So may tools dito na konti. Pantanggal na spark plug, tsaka screwdriver. Kung nakikita nyo yan. Ayan. So yung texture ng upuan niya is kagaya pa rin ng version 3 natin, ito. So maganda dito, komportable siyang upuan, hindi siya ganong kalapad, hindi rin siya ganong kipot, gaya ng mga trail bike, kagaya ng CRF natin. So komportable ito dahil magti 3 years na yung ating ganito na motorcycle. So kulay silver lahat ng kanyang lever, brake lever, likod at harap. Meron pa rin naman siyang ito yung lock ng brake sa unahan para hindi gumulong siya. So ito ay kulay gloss na black, medyo may parang glitters ba to. So glossy siya, ito matte yung kulay niya, parang stock, walang pintura. Gaya dito, hindi ko alam kung may pintura to o natural black. May pangalang Honda dito. Side mirror ganun pa rin naman guys. Napakaliwanag lang dito sa
stage, ang daming ilaw. So ito yung harapan niya. Halos naging mas aggressive yung ilaw niya. Yung gulong niya, yung pa rin halos yung size guys. Showa pa din yung suspension sa harap. At may pangalang Japan yung gulong niya dito, ano? Ayan, oh. So yung size niya 90, 80, 14. Tingnan natin sa likuran. Ayan, napakaliwanag ng ano natin. So MVP Star pala yung pangalan ng yung brand ng gulong. May Japan Technology nakasulat. At yung pa rin yung size niya, no, sa version 2 at 3, 180, 14. So swing arm niya, kulay silver. At halos ganun pa rin naman yung ano niya, no, engine. So hindi lang natin alam kung may mga nabagong gaya ng torque or top speed. Kasi para sa akin, satisfied na ako dito. Yung ilaw niya sa likod, medyo naging click 160. Kung nakikita nyo yan, may LED sa gitna and then nag-spread na lang yung kanyang ilaw. LED din yung mga signal light, kagaya din ng version 3 natin. Tapos may reflectors dito, may ilaw dito para sa plate number. At medyo humaba itong kanyang fender. Ayan, humaba siya. So yun pa rin naman yung sa tambutso niya, black pa din to, natural color na black, na plastic. And then ito, ganun pa rin naman yung kulay niya. Ayan, nakikita nyo. So dito yung angkasan, medyo nabago na to. At saka meron siyang decal dito sa panggilid niya, sa side. At speaking of panggilid, tingnan natin yung panggilid dito. So parang ganun pa rin yung box niya, no, yung airbox na cover. Nabago na yung panggilid na cover niya. Ayan ko nakikita niyo. Gusto ko yung kulay niya. Ayan. So may side stand pa din. And then center stand. Hindi pa rin siya disc brake guys. Drum brake pa din siya sa likod. Ayan. Suspension, tingin ko ganun pa rin. Ayan, oh. So, ganun pa rin yung bukasan niya dito. Pasok sa upuan. And then, ito yung susian niya. Ganun pa din yung lock. Tapos, starter niya na ito. And then, wala rin na bago dito sa standard version. Yung ilaw niya, high beam, low beam, busina. Signal, left and right. Selection button, set. And then, nandun pa din yung magandang emblem ng Honda. So, yung kulay na isa, na standard version, ito yung nagustuhan natin. Ayan. So, ang ganda ng kulay ng combination niya. So, gloss siya na gray. And then, yung likuran niya, black na may mga decals din. Blue at saka pink. Ganun din yung pangharap niya. Ito. So, liquid cool to guys. Kung ganun pa rin naman liquid cool gaya ng ibang mga version. Ano. So, ayan, yun din, ganun pa rin, walang nabago. So, punta tayo sa special edition. So, matte color ang mga special edition. Ayan, special edition yan, smart. Dalawang matte color siya. Ito brown, and then yung isa matte, parang matte siya na black. Ayan, so ganun pa rin naman itsura ng harap niya. Ayan. Ito yung black. Maganda rin pala, pure black siya. Oh. Yung ilaw niya, ayan. Iba yung mga ilaw niya. Grabe, ang ganda. Ganda ng black. So yung brown, combination ng brown at saka black, ano. So medyo matte ang kulay niya. Ito, lapitan natin. Ayan, ganda yung pagka matte color na black niya. And then matte sand, ayan. So tingnan natin yung kanyang ano. Tingnan natin yung kanyang tachometer. So ayan. Smart edition. Halos ganun pa rin naman. Pati yung sukat niya size. Ang nabago lang ito, meron na siyang fob key. Ito yung kanyang fob key. So parang sa Click 160, PCX, at saka ADB. Ayan. So meron siyang fob key. Sa upuan, ganun din naman yung upuan.
Ayan, ganun pa rin naman guys. So sa tank capacity, hindi natin alam, baka ganun same size pa rin ano. Nasa 4.8 or 5 liters. Hindi tayo nagkakamali. Lagyan natin sa screen. Ayan. So ito yung gray. I mean, ito yung kulay brown. So meron siyang emblem, naka-emboss siya, no? So yan yung top of the line nila, yung dalawang kulay na yan. Ayan yung panggilid niya. So sa seat height, sa tingin ko ganun pa rin naman yung seat height niya. Yan. At ito yung isang kulay na standard version. Kulay black at white. Black and white siya. Yan. Sapa lang eh. So ito, red yung kanyang mga decals dito. LED na yung mga ano niya, signal light left and right. Ayan. So yung gulong, medyo iba yung kulay, iba yung tread pattern ng standard at saka ng Smart Edition or Special Edition. Pero Smart Edition talaga yung tawag. So yung busina, narinig nyo naman, yung pa rin naman. At disc brake, yung pa rin naman yung disc brake, kaya yung size niya. So kasya pa din naman dito yung mga ano, pang version 2, 3. So ito yung may pangalang Honda, decals niya. May click sa ano. So nabago yung panggilid ano. Nabago yung harap niya. So 5 kulay, 1, 2, 3, 4, 5. Tatlong standard, 2 Smart Edition. Nandito tayo sa stage guys, ang daming tao dito. Medyo hindi tayo makapag-focus. Andiyan yung mga friends natin, mga media and vlogger. So malaki yung venue. Dito yan sa Acacia Hotel sa Alabang, Muntinlupa. Ayan. So, andito tayo ngayon sa stage at tapos na yung unveiling ng mga motor na to. So, sa presyo niya, ilagay natin sa ating screen. Medyo okay naman yung presyo niya, 82,600 or 900 something. Yung standard. And then yung Smart is 86,900. So parang nasa 4,000 pesos para magkaroon ka ng fob key and then sa kulay. So sa tingin ko, very competitive pa din yung presyo niya. Okay guys, di natin na-mention, meron pa rin palang charger dito. So pwede mag-charge habang tumatakbo or habang buhay yung engine. So wala din na bago sa kulay pala ng panggilid ng Smart at Standard version. So medyo hawig ng konti sa Click 160. Actually Click 160 ang iniintay kong upgrade. Yung sana maging disc brake na din yung likuran dahil ang issue ko sa Honda Click ko, malakas tayong gumamit ng preno, umiinit yung trim natin, ano, yung ating mags sa likod dahil doon sa drum brake natin. So, kayo na mag-decide guys kung anong kulay ang gusto nyo dito. Actually, lahat naman ng kulay para sa akin ay approve. And then, kung bibili ako is yung kulay, ayun, yung kulay sand, okay sa akin yun para sa Smart Edition. And then, para sa standard, okay sa akin yung kulay gray, yung pangalawa. Puntahan natin. Ito yung Smart. Ito pala yung standard. Ito yung gusto kong kulay para sa standard version. Yan. So guys, dito na natin tapusin yung ating Game Changer Click 125 Game Changer upgrade. Medyo mahaba. So bagong Click version 4 para sa iba, version 4 siya. So 2026, February 10, lalabas na sa market or sa mga dealership nationwide. So, yun. Thank you for watching guys para sa update ng ating Click 125 Game Changer. And thank you Honda Philippines. Shout out. Yan. Lagi tayong na-invite dito. Mga friends natin, vlogger. So, yung iba tapos na mag-vlog dito. So, kanya-kanyang feature video. Alright. Thank you for watching. Bye. Honda number 1.